The title of my message is Disciplined Soldier of Christ. Amen. Sabihin nyo nga po, discipline. Yan. Discipline. Soldier. Sabihin nyo nga po, soldier. Soldier ng Nino. Soldier ng ating Panginoong Hesukristo. Napaka-importante po ang disiplina, lalong-lalo na sa isang sundalo. Amen. Sa tingin ninyo, kung walang disiplina ang sundalo, anong mangyayari? Diba? Gagawin niya lang yung gusto niyang gawin. Kaya po nilalagay ng sistema upang tayo ay makasunod doon sa rules and regulation, dahil yung mga yon, ang goal nun po ay kaayusan at yung magkaroon ng pagpapala at kapayapaan. Okay? Kaya naglalagay ng rules and regulation. Kaya lang, para masunod ang mga bagay na ito, ang pinakasusi po, ang kailangan po ay disiplina. Amen? Sabihin nyo nga po, disiplina. Walang kabuhay-buhay pa rin. Okay, 1, 2, 3. Yan, ganyan. Sabi po ni Paul J. Meyer, if you don't have discipline, you don't have anything. Okay, sabi ni Paul J. Meyer, if you don't have discipline, you don't have anything. Anong ibig sabihin ito? Alam niyo po kapatid, maaring ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinakamarunong, pero kung wala kang disiplina, lahat ng ito ay mawawala at masasayang. Alam niyo po ba yon? Kasi kung ikaw ay magaling na negosyante, kaya mo magpayaman, mabilis sa'yo, dahil mabilis sa'yo magpalago ng pera, magaling ka mag-isip, okay? Magaling kang magpalago ng negosyo, magpadami ng customer mo. Pero kung wala kang disiplina, sabihin natin sa pagkain, maaring ikaw ay pwedeng magkasakit. Tama po ba? Kasi kung magaling kang negosyante at marami kang pera, kahit milyon-milyon ang kikitain mo, pero kung wala kang disiplina sa katawan, for example, sa pagkain, pwede kang magkasakit at yung sakit na yon ang hihigop lahat ng pinaghirapan mo. Tama po ba? Kaya kung wala pong disiplina, sabi nga ni Paul J. Meyer, wala kang lahat. Madaling mawala ang mga bagay sa'yo. Meron nga pong kapitbahay, yung mga magulang ko noon, na nanalo po siya sa loto. Nanalo siya sa loto. So, nung nanalo siya sa loto, bumili siya ng bahay, bumili siya ng sasakyan, lahat ng mga gusto niya, nabibili niya. Kaya lang, yung nanalo sa loto, may bisyo. At alam niyo po kung ano yung bisyo? Sugal. Pagkakataon na sana na maayos ang kanyang buhay gamit ng pera. Pero dahil walang disiplina sa paghawak ng pera, lahat ng ito ay nabaliwala. Unang-una, ang loto po ay hindi maganda dahil ito po ay pagsusugal. Ibig sabihin, yung mga ibinibigay sa'yo na pagpapala ay inaano mo lang, nilalagay mo lang sa sa kawalan, sa swerte, 'di ba? Pero huwag kayong maniwala sa swerte dahil malas 'yun. Sabi nga nila. Sabihin, hindi po ganoon ang buhay. Hindi yung swerte-swerte po. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, binigyan tayo ng Diyos ng pangako, at kung tayo po ay susunod at magtatrabaho po ng mabuti, ng maayos, ng may pagtsatsaga, makakamit po natin yung hinahangad po natin na maganda para sa buhay natin. Amen po ba? Kaya naman, nakakalungkot dahil nung siya po ay nanalo, nakabili siya ng bahay, nakabili siya ng sasakyan, dahil sa kanyang bisyo, unti-unti po lahat nawala yun. As in, nawala po. Maganda sana yung bahay niya malaki hanggang sa naging kalahati na po, binenta niya. Hanggang sa yung bahay niya po ay wala ng kuryente. Hanggang sa bumalik na po siya sa dati niyang buhay. Again, sabi ni Paul J. Meyer, if you don't have discipline, you don't have anything.
Kaya kung meron kang magandang trabaho, kung meron kang mga magagandang pagpapala, pamilya, may bahay ka, may mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos, ayusin mo kapatid. Disiplina ang susi para mag-maintain yung mga pagpapala na yan. Amen po ba? Kasi kung wala pong disiplina, yan po ay mawawala sa inyo. Kaya po, gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng disiplina kasi gusto ng Diyos ma-enjoy mo yung pagpapala ng matagal at magamit mo siya at maging pakinabang sa buhay mo. Amen? Kasi yung mga pagpapala na ito, kapag tayo ay walang disiplina, ito po ay nagiging kahirapan po sa atin. Imbis na pagpapala, nagiging pabigat na sa atin. Amen po ba? Para hindi maging pabigat ang pagpapala at talagang ma-enjoy natin, disiplina po ang susi. Amen? So ano po ang susi? Okay. Ulitin natin. Anong susi? Disiplina. Ngayon, babasahin po natin to sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 16. Dito po si Pablo, kausap niya po si Timothy, yung kanyang mini-mentor. Okay? So medyo bata po siya kasi nagpapastor po siya sa, I believe this is sa church sa Ephesus or the Ephesians church. Okay? At yung mga miyembro doon ay ang titigas ng ulo at ang daming alam at ang daming mga bagay na hindi magaganda nangyayari doon. Kaya ine-encourage niya si Timothy sa sulat na ito. Okay? At ito po, basahin po natin. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 16. But the Spirit, sabi nyo nga po, Spirit, explicitly says that in later times, sa mga darating daw na araw, some will fall away from the faith. Marami ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. At hanggang ngayon po ay nangyayari po yan. Winawarningan po si Timothy dito na marami ang tatalikod sa pananampalataya. Ganun din sa iglesia natin. Okay? So, paying attention, bakit tumatalikod? Because they're paying attention to deceitful spirits, okay? Mga spirito ng pandaraya and teachings of demons. Okay? Katuruan ng kademonyohan. Okay? ng demonyo. Paano? By means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience as with branding iron. Okay? Dahil sa kasinungalingan. Lahat po ng kasinungalingan na hindi ayon sa salita ng Diyos, ito po ay katuruan ng demonyo po. Okay? Kapag wala ito sa salita ng Diyos at ito ay salungat sa salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo kay Timothy, ito ay mga katuruan ng demonyo. Okay? Dahil ang demonyo walang ginagawa kundi magsinungaling. Pasinungalingan ang salita at ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 3, who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared by those who believe and know the truth. Kasi yung iba, hindi yung kasal or yung pinapag-abstain sa food na huwag kainin, ang daming pinagbabawal na hindi naman wala naman sa salita ng Diyos or hindi naiintindihan. So kung ano-anong mga batas ang gusto nilang ipasunod sa mga tao na hindi naman dapat. Verse 4, for everything created by God is good. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. And nothing is to be rejected if it is received with gratitude. Anumang ipinagkaloob, ibinigay ng Diyos, tanggapin mo ng may pasasalamat. Amen? For it is sanctified by means of the word of God and prayer. Amen? Verse 6, in pointing out these things to the brothers and sisters, you will be a good servant of Christ Jesus. Ano daw ang gusto sa atin? Tayo ay maging good servant of Christ Jesus. Papaano? Constantly nourish on the words of the faith and of the good
doctrine which you have been following. But stay away from worthless stories that are typical of old women. Rather, discipline yourself for the purpose of godliness. For bodily training is just slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, for it is for this we labor and strive, because we have set our hope on the living God, who is the Savior of all mankind, especially of believers. Prescribe and teach these things. Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Do not neglect the spiritual gift within you, which was granted to you through words of prophecy, with the laying on of hands by the council of elders. Take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. Pay close attention to yourself and to the teaching. Persevere in these things, for as you do this, you will save both yourself and those who hear you. Sinusulatan po ni Pablo dito si Timothy dahil ang dami pong kaguluhan nangyayari doon sa church. Tinutulungan po siya ni Pablo at ine-encourage kung ano yung dapat gawin upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng iglesia at makita nila yung sarili nila na sila ay lumago. Amen po ba? Gusto mo ba na magkaroon ng kaayusan ang buhay mo? Kapatid, sino dito gusto ng kaayusan? Sino dito gusto ng paglago sa kanyang spiritual life? Sino dito gusto sa taon na ito makikita niya ang sarili niya na siya ay lumalago? Amen? Huwag kang manatili na sa ganyang sitwasyon mo dahil gusto ng Diyos ikaw ay lumalago. Dahil kapag ikaw ay hindi lumalago, isipin mo yung tumatanda ka na. Patanda ka ng patanda, hanggang ngayon matampuhin ka pa rin. Hanggang ngayon maramdamin ka pa rin. Maliit na bagay pinalalaki mo. Yung mga ugali ng baby or nung bata, ginagawa ng isang matanda. Hindi bagay po na ang ugali natin ay ugaling sanggol, pero yung itsura natin ay matanda na. Kasi anong tawag sa ganon? Di ba? Kapag malaki ka na, matanda ka na, pero yung para kang ugali ng baby, yung ugali mo parang paring bata. Ang tawag na, baby giant, tawag, sabi ni Justin. Pero nung time namin, ang tawag natin doon is bonjing, di ba? Hindi ba? Ewan ko, hindi nyo na naabutan yun. Yung isang pelikula, so isipin nyo yung si Jimmy Santos na napakalaking tao, tapos naka-diaper. Naka-diaper lang siya. Kapatid, nakakatawa ang buhay na ganon. Hindi bagay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ganon pa rin na Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, matanda ka na, pero ang ugali mo ay parang bata, parang sanggol ka pa rin, nakakatawa kang tignan. At hindi ka nakatutuwang tignan. Ikaw ay bonjing. Kaya, ito ay encouragement sa atin na tayo po ay lumago. Okay? At may ginagawa ang kaaway. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Gaya ng binasa natin dahil ang daming sa iba dito sa church nila sa time na yon, maraming mga nagkikwento na kung ano-anong kwento na walang katuturan. Kaya nga sabi ni Pablo, stay away from that stories, mga nonsense talk, mga kwento, mga kathang-isip na kwento. Ganun ang mga napapakinggan nila at pinasusunod nila na kung ano-anong batas na hindi naman sa salita ng Diyos. Kaya nagkakagulo po ang iglesia nun. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, dahil medyo bata pa siya, wag mong hahayaan na ikaw ay matahin ng mga taong ito, ng mga matatanda, kundi maging example ka. Okay? Kung ikaw ay isang leader, matagal ng Kristiyano, maging example ka sa kapatiran mo.
Amen? Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, maging example ka. Okay? Okay? Kaya kung ano-ano ang mga ginagawa ng mga taong ito, yung iba sumasamba sa ibang yung dati nilang relihiyon, dinadala nila doon sa dati nilang sa panahon nila ng kanilang paniniwala at nagkakaroon po ng kaguluhan doon. Kaya naman ini-encourage ni Pablo na si Timothy na ito ang mga gawin mo. Okay? So ngayon, may mga bagay na dapat tayong tandaan as a church. Okay? Nakatulad din sa church ng Ephesians. Okay? So there are spiritual occurrence na kailangan nating malaman. Ibig sabihin ng spiritual occurrence, kailangan alam natin yung nangyayari sa spiritual. Okay? Naintindihan po ba? Kailangan alam natin yung nangyayari or yung sitwasyon sa spiritual. Ito po yung ibig sabihin ng spiritual occurrence. Kasi kapag alam mo yung nangyayari, alam mo yung gagawin. Tama po ba? Tama po ba ako para ilalay nag-amen? Nakikinig po ba lahat? Kapag alam mo yung isang sitwasyon, alam mo yung nangyayari sa isang lugar or sa buhay mo, alam mo yung gagawin mo. Tama po ba? Kaya nga kapag may balita na may parating na bagyo, di ba? Ibig sabihin, yun yung mangyayari. Yun yung occurrence. Yun yung sitwasyon na parating at talagang minsan dumating na. Sinasabi sa atin yon upang maghanda. Di ba? Hindi yung narinig mo, napanood mo may bagyo. Bukas. Bukas maglalaba ako. Di ba? Walang gagawa nun. Tama po ba? Kasi alam mong uulan at hindi matutuyo yung nilaban mo. Tama po ba? So, kailangan alam natin ang nangyayari. Okay? So, spiritual occurrence. Sa spiritual realm, dapat alam natin na ito ang nangyayari. Number 1, we are always at war spiritually. Lagi pong may labanan na nangyayari sa spiritual. The power of darkness and the kingdom of God. Hindi man natin nakikita yan, pero ang kaaway, si Satanas at ang kanyang demonyo, gumagamit siya ng mga tao, kinokorap niya ang pag-iisip at yung kanilang puso at yung ugali, at ang mga taong ito ay gumagawa ng kasamaan. Naintindihan po ba? Ang kaaway po ay nag-i-impluwensya ng mga tao. Okay? Para gawin ang kasamaan. Kaya dapat maging maingat po tayo ang buhay natin kapag tayo ay galit na galit sa isang tao. May galit ka, hindi mo mapatawad, kapatid, gagamitin niya ng kaaway para makapasok sa buhay mo. Ikokorap niya yung pag-iisip mo. Tama yan, magalit ka dahil wala namang magandang ginawa yan sa'yo. Tuloy-tuloy yan. Papakainin niya yung kaisipan na masama hanggang sa ikaw ay gumawa ng masama sa kapwa at ikaw ay magkasala. Okay? So, lagi pong may labanan na nangyayari po. Amen? Lagi pong may labanan na nangyayari. Kaya dapat kapatid, lagi tayong nananalangin. Amen? Dahil meron tayong kaaway. Okay? At ano ang layunin ng kaaway? Your enemy wants to distract, delay, deactivate, and ultimately destroy you. Okay? Yan ang gagawin ng kaaway. Gusto niya, ma-distract ka. Yung ginagawa mong mabuti sa church, yung ginagawa mong mabuti sa trabaho mo, yung ginagawa mong mabuti sa negosyo mo na ibinigay ng Diyos sa'yo, yung ginagawa mong mabuti sa pamilya mo, or anumang mga bagay kung nasaan ka, gagawa ang kaaway para ikaw ay ma-distract. Ano yung ma-distract? Mawala yung focus mo doon sa mabubuti at magagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang magpapadistract sa kaaway, kaya kailangan focus ka, kapatid. Ano pa? The enemy will delay you. Gusto niya patagalin ka ng patagalin. Bakit kanya dinedelay? Lahat ng mga ginagawa mo. He will cause trouble.
Merong mga problema, padadamihin niya yung mga problema mo kasi gusto niyang i-delay. At kapag na-delay ang mga bagay sa buhay mo, mawawalan ka ng gana. Dahil sa sobrang tagal, dahil nade-delay yung mga dapat na mangyari sa buhay mo na gustong gawin ng Diyos, dahil nagpalinlang ka sa kaaway, may mga bagay na mga madedelay sa buhay natin. At kapag na-delay yung mga yon, minsan tayo nawawalan tayo ng pag-asa, na panghihinaan po tayo ng loob. At ganyan po kumilos ang kaaway. Dinedelay niya ang mga bagay. And he wants to deactivate you. Active na active ka, talagang active na active ka sa church, talagang may mga plano ka, Lord, ito yung plano ko. Lord, ito yung plano ko sa family ko. Lord, ito yung plano ko sa trabaho ko. Ngayon, aayusin ko na talaga para ma-promote ako. Lord, ito yung sa negosyo ko, aayusin ko talaga. Mag-o-open ako ng branch. Gumagawa ang kaaway ng distraction, dinedelay ang mga bagay, at ang gusto ng kaaway, pahintuin ka. Deactivate. Hindi ka na maging active. Yung dating ikaw na nag-uumapoy, ngayon nagyeyelo na. Yun ang gusto ng kaaway. Kaya ito po yung kailangan nating malaman. Ito yung mga spiritual occurrences na dapat na nakikita natin. Kaya nga sabi ni Pablo, some will fall away. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami ang tatalikod sa mga responsibilidad nila. Kaya napakahalaga ng encouragement, ang reminder ng ating Diyos sa mga buhay natin. And ultimately, the enemy wants to destroy you. I-distract ka, madelay, panghinaan ka, i-deactivate ka, pahintuin ka sa lahat ng ginagawa mo. At higit sa lahat, gusto ng kaaway, sirain ka. Bakit? Para sirain niya ang Diyos. Dahil hindi niya kaya ang Diyos eh. So sinong kakayanin niya? Ikaw ang kakayanin niya. Kaya maging matalino ka ngayong taon na ito, kapatid. Maging marunong ka. Kapag alam mo, dinedistract ako ng kaaway, dinedelay ako ng kaaway, dinedeactivate ako ng kaaway, gusto akong i-destroy ng kaaway. Kailangan alam mo yan, kapatid, para alam mo kung ano yung gagawin mo. Amen? And fight this through prayer. Dahil walang imposible sa Diyos. Dahil ang lahat ng bagay ibinigay mo sa Diyos, ang Diyos mismo ang lalaban sa iyo. At pag ang Diyos ang lumaban para sa iyo, lagi kang panalo. Kaya wag mong solohin, wag mong harapin ng mag-isa, harapin mo kasama ang Diyos, gaya ni David. He faced Goliath not just by himself, but in the name of God. Amen? Hallelujah. And the enemy will feed you subtle lies. Ito yung mga nangyayari. Papakainin ka niya ng mga kasinungalingan na hindi mo malalaman na kasinungalingan yon. Kasi wala namang magsisinungaling na talagang halatang-halatang kasinungalingan. Ang kaaway kapag nagsinungaling, parang totoo. Diba? Minsan mapapaniwala ka. Kagaya nung nangyari sa social media na pinag-uusapan, diba? May guard na pinapaalis na bata. Diba? Dahil nasipa niya yung bata na may ano. Sa lahat ng tao, nagalit na sa guard. Bakit ganyan? Ganyan. Estudyante, nagtatrabaho lang naman. Diba? Lahat nagalit. Walang puso. Hanggang sa point na natanggal siya ng trabaho. Pero habang nakikita yung storya, teka lang, bakit parang iba ata yung storya ng bata? Hindi pala siya bata, matanda na pala. Okay? Sabi, scholar pa. Kung scholar pala yun, dapat sa unang saway pa lang, naiintindihan niya na. Bakit kailangan pang paulit-ulit? Diba? Minsan nga ganun. Saka lang natin nakikita. Ganun ang kaaway. Ipapakita niya sa'yo na ang kasinungalingan ay parang totoo. Para yung damdamin mo, ay, oo nga. Para mag-agree ka sa kanya.
Kapatid, mag-ingat po tayo sa lahat ng pinapasok natin sa isipan natin at sa puso natin. Baka kasinungalingan yan, at ang kasinungalingan, walang ibang hangad yan, kundi sirain ka. Okay? Kundi siraan ang mga buhay natin. Ganyan ang kaaway. Palihim, paunti-unting kasinungalingan ang ilalagay sa buhay mo. Okay? And the enemy will corrupt people to use them against you. But people are not your real enemies. They are your mission field. Kaya kapag may mga tao na pinadadala sa'yo, naiinis ka, kapatid, hindi sila ang kaaway mo. Okay? Nagpapagamit sila sa kaaway. Kaya inaaway ka. Kaya lagi mong tatandaan, ang mga taong nangaaway sa'yo, maawa ka sa kanila dahil ginagamit sila ng kaaway. Dahil kailangan nila ang pag-ibig ng Diyos. Bakit siya galit? Bakit siya gustong maghiganti? Bakit ganito ang trato niya sa akin? Bakit ganito na panlulokong ginagawa niya sa akin? Minsan mapapatanong ka. Tandaan mo kapatid, hindi ang mga tao ang kaaway mo. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 na sabi doon sa Ephesians chapter 4, hindi natin kaaway yung mga tao. We are not war against flesh and blood, but the principalities, the authorities, na hindi natin nakikita in the spiritual realm na ginagamit ng kaaway. Sila ay nalinlang ng kaaway, kaya nagpapagamit sila sa kaaway. At ikaw ang tinatarget nila. Kaya maging marunong tayo mga kapatid. So anong gagawin namin, Pastor? Kung inaaway kami ganito, ipanalangin mo sila. Amen? Ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay gumanti kagaya nila, ginawa mo rin yung ginawa nila, wala kang pinagkaiba sa kanila. Do not step down on their level. Anak ka ng Diyos. Kaya wag kang papatol dahil kapag pinatulan mo sila, magiging kaisa ka na rin nila. Nalinlang ka ng kaaway kapag ganun. Ang tamang gawin, ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung hindi mo kaya ng harap-harapan, ipanalangin mo sila. Amen ba? Sino dito may mga kaaway? Yes, ang babait nila. Lahat tayo may mga kaaway, may nangaaway sa atin. Tama po ba? Ipanalangin nyo sila. Amen? Ipanalangin nyo sila. At ang Diyos ang kikilos. At kapag ang Diyos ang kumilos, hindi walang makakahadlang. Amen? Kaya tandaan natin, ang mga tao, sila yung mission field natin. Sila yung dapat pagwagihin natin sa Panginoon. Maaring hindi man sa oras na yon, hindi mo pa kaya, ipanalangin mo. Darating ang panahon, sila ay hihipuin ng Diyos. Babaguhin ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, ang kanilang pag-uugali hanggang sa mabago ang buhay nila. Amen po ba? So, ano ang gagawin natin? Kasi disciplined soldiers of Christ. Alam na natin kung ano yung nangyayari. Alam na natin na merong gerang nangyayari. Tama po ba? Kaya meron tayong spiritual drills. Sabihin nyo nga po, spiritual drills. To rise and conquer. Sa military po, may tinatawag silang military drill. Ibig sabihin, ito yung mga exercises, ito yung mga training na dapat mong gawin bago ka sumabak sa gera. Or habang wala ka sa gera, ito yung ginagawa mo. At kahit may gera, ito pa rin ang ginagawa mo. Naintindihan po ba? Yun po ang ibig sabihin ng drill. It's an exercise, continuous practice. Bakit? Kasi may pinaghahandaan ka. Ano yung pinaghahandaan mo? May gerang nangyayari. Ano yung binasa natin kanina? Spiritual occurrence, we are always at war spiritually, kapatid. May nangyayaring gera.
ginigera ng kaaway ang pamilya mo, ginigera ng kaaway ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, okay, ang mga relationships mo, ang dami niyang ginagawa. Naglalagay siya ng sakit at ng kung ano-ano, kahirapan sa buhay mo dahil gusto kang girahin ng kaaway, gusto kang pabagsakin at sirain. Kaya, ang Lord ay nagbibigay sa atin ng encouragement at ng mga bagay na dapat nating gawin. Ito po ay karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya nga si Pablo ay in-encourage niya si Timothy. Ito yung mga dapat nating gawin. Amen? Sino dito gusto makapag-rise and conquer this 2025? Amen? Sabihin nyo nga po, rise and conquer. So ano tong spiritual drill na to? It is a spiritual preparation. Sabihin nyo nga po, spiritual preparation of soldiers in developing their faith through pursuing and practicing godly principles prescribed by the Word of God. So ano daw tong spiritual drills? Yung spiritual training or exercise na gagawin natin, ito po ay spiritual na preparasyon na paghahanda bilang mga sundalo ni Kristo. Para saan? Para ma-develop, okay? Yung pananampalataya natin. Kasi pananampalataya pa natin, maliit lang yan eh. Kailangan nating palaguin, palakihin. Kaya may mga exercise, kaya inaalaw ng Lord ang mga challenges, testing sa buhay mo. Kasi gusto ng Diyos na ma-exercise ang pananampalataya mo. Hindi yung may konting sakit lang, sumakit lang yung ulo ko. Apa yung gamot? Gamot ka kaagad. Hindi kapatid, practicein mo yung pananampalataya mo. Mag-pray ka. Pag-pray mo, amen? Maliit na bagay, ibigay mo sa Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin practicein yun? Kapag sumasakit ang ulo mo, alam mo, normal na lang, parang sumakit lang dahil ipag-pray mo. Gamitan mo ng pananampalataya. Amen? Sa mga maliliit na bagay, activate your faith. Amen? Kasi doon na-develop. Hindi yung kung kailan malaki na yung mo, hindi akma yung pananampalataya mo, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kung nung maliliit na sitwasyon, maliliit na bagay na pagwawagihan mo. Unti-unti. Hindi natalo ni David si Goliath nang hindi siya dumadaan sa pagtalo ng leon, ng oso. Dumaan muna siya doon. Yung kanyang mga tupa na inaalagaan, ito ay prone sa mga wild animals na pwedeng pumatay sa mga alaga niya. Kaya nakikipaglaban siya sa mga leon, sa mga oso na gustong pumatay sa mga alaga niya. Kaya nung pagharap niya kay Goliath, hindi siya ganun na natatakot. Dahil marami na siyang pagsubok na dinaanan bago niya naharap yung malaking pagsubok. Amen po ba? Kaya ganun din po ang spiritual drill, spiritual exercise training natin. Sa maliliit na bagay, let's practice it. Amen? Amen ba, church? Sabihin nyo nga, let's do it. And what is the key? Discipline. Sabihin nyo nga po, discipline is the key. Para magawa natin yung spiritual exercise, yung practice. Kasi dapat, pag sinabing practice, palagi. Pag sinabing exercise, dapat palagi. Okay? Hindi yung exercise tayo kasi January, ang dami natin kinain. Pagdating ng February, nakalimutan na natin. March, April, dumaan na. Nawala ulit. Tapos, December na ulit, kainan na naman. Di ba? Kailangan i-practice natin to. Sabihin nyo nga po, practice. And the purpose why we need to have a discipline para magawa natin tong mga spiritual drill na ito, it creates habits that align with your godly pursuits. Sabihin nyo nga po, create habits. Okay? Kailangan po may babaguhin tayong ugali para marating natin yung mga bagay or maabot natin yung mga goals natin na ibinigay sa atin ng Lord for this year. Amen po ba?
Kasi hindi pwedeng patulog-tulog ka, pabanjing-banjing ka, tapos ang laki ng goal mo. Wow, ang ganda ng goal mo. Ang ganda ng mga plano mo this 2025. Di ba? Ang plano mo mabayaran lahat ng utang, gumaling sa ganitong sakit, umayos yung pamilya ko, lahat sila makapagsimba, lahat sila makapag-serve sa Lord. Pero kung yung ugali mo, lagi ka natutulog, saka na lang. Di ba? Tapos maramdamin ka pa, ayoko na. May nangyari lang hindi maganda, ayaw mo na. Hindi mo mararating yung mga goal na yon kung hindi mo babaguhin yung mga maliliit na ugali. Dahil yung mga maliliit na ugali, pag palagi mong ginagawa, nagiging lifestyle mo yan. Nagiging kultura mo yan. Kapag may disiplina ka, yung mga maliliit na ugali na yan, dinadala ka niyan doon sa goal mo. Dinadala ka niyan doon sa mga plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi yung mga plano na yun, yung mga magagandang goals for this 2025, yes Lord, we will rise and we will conquer. May akmang ugali para marating natin yung mga yun. Amen po ba? Gusto mong makapasa. Diba, sa pag-aaral mo, gusto mong makagraduate ka. Pero kung lagi kang tamad mag-aral yung ugali mo, lagi kang nasa layasan, lagi ka na lang nag-game sa cellphone mo, lagi ka na lang gumagawa ng ibang bagay, kapatid, mahihirapan kang makagraduate, mahihirapan mong tapusin yung dapat mong tapusin. Kung hindi mo inaayos yung mga ugali nating hindi maganda at hindi effective. Amen? Isang ugali na dapat nating laging tinitignan ay yung pagpunta ng maaga at sa tamang oras. Yan ang problema natin mga Pilipino. Ako po kahit mga CEO, kahit manager, nakita ko po sila kung paano sila malate. At hindi maganda po yon. Hindi naman lahat, hindi naman marami, pero iilan lang po yung mga ganun. Hindi maganda po na bilang leader at lalong-lalo na bilang lingkod ng Diyos na ikaw po ay nalilate at hindi nagpapakita. Amen po ba? Because that's part of your discipline. Amen? Sabihin nyo nga po, show up. Yan ang ano. Kapag alam mong meron kang gagawin, magpakita ka. Magpakita ka ng maaga, hindi yung bibiglain, masusurprise. Ay, andyan na siya. Di ba? Sa trabaho, ano ba, darating ba siya? Ano, kulang tayo ng tao? Di ba sa negosyo, magbubukas ba itong hardware na to? Magbubukas ba itong kainan na to? Di ba? Kung ikaw mismo yung may-ari at ikaw ay late, kung ikaw ay mismo ang empleyado, sa'yo nakasalalay ang mga responsibilidad sa pagluluto, dapat lagi ka pong nasa oras. Create habits that align with your godly pursuits. Yung mga makadiyos na hinahangad natin ng mga plano this year, 2025, Lord, gusto namin, Lord, matapos itong church na to, itong sanctuary. Mabubungan namin. Lord, gusto namin dumami kami dito. Kailangan may baguhin tayong ugali. Kasi paano tayo bibiyayaan ng Diyos na maraming tao? Kung nakikita niya dito, yung mga tao dyan late, saka na lang. Baka hindi sila magpunta dito kasi ayaw nila. Di ba? Create habits. Okay? Create. Ibig sabihin talagang may gagawin tayo. We need to start something good. Amen? Create habits that align with your godly pursuits. Ano pa yung purpose? Correct the mindset that align with the mind of Christ. Dinidisiplina tayo. Anong purpose? Para i-correct yung ating pag-iisip. Yung kaisipan natin. Yung kaisipan natin na mamaya na yan. Darating din yan, mali pong kaisipan yun. Dinedelay mo, pinoprocrastinate mo yung mga bagay, maling kaisipan yan. Maaring, matatapos ba natin to? Naku, wala tayong pera. Poverty mindset. Lagi na lang walang pera, lagi na lang kulang, lagi na lang walang kakayahan. Hindi po. Paano ka matututong manampalataya sa Diyos kung ganun ang klase ng pag-iisip natin? Kailangan po ang ating kaisipan ay naka-align sa kaisipan po ng ating Panginoong Hesus. At ang gusto ng Panginoong Hesus ay maranasan natin yung buhay at nag-uumapaw na buhay. Meron bang nag-uumapaw na buhay pero yung kanyang isip ay kahirapan?
Pwede ba yon? Hindi. Kaya gusto niyang lumago at nararanasan niya yung paglago dahil ang isip niya ay alam niya na kaya ng Diyos punan yung kakulangan. Nananampalataya at naniniwala siya. Maaring ngayon nararanasan mo, pero meron kang tinitignan na pag-asa. Amen? Kaya kailangan araw-araw baguhin natin ang isipan natin at wag nating hayaan na pasukin ang isipan natin ng mga maruruming bagay, makamundong bagay na magkokorap sa isipan natin. Dahil makakaapekto yan sa ugali mo. Dahil kung ano ang iniisip mo, yun din ang gagawin mo. Kung iniisip mo lagi kang mahirap, ikaw ay kikilos na mahirap. Pero kung ang pag-iisip mo, alam mo, ang Diyos ay kayang punan ang mga kakulangan mo, kayang ibigay ang mga pangangailangan mo, kikilos ka at mananampalataya ka. Hallelujah. And ano pa isang purpose ng discipline? It change your behavior that align with the Word of God. Baguhin yung ating behavior, yung ating ugali. Matransform tayo na ito ay align sa salita ng Diyos. Amen? May kaaway ka. Di ba? Ginawan ka ng hindi maganda. Humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo na, kapatid. Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Di ba? Sabi nga doon sa prayer na itinuro ng ating Panginoon na Jesus, forgive us as we forgive those who sin against us. Ibig sabihin, ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay natin, nakasalalay din sa pagpapatawad natin sa ibang tao. Tayo nga pinatawad ng Diyos. Anong karapatan nating hindi patawarin ang ibang tao? Tama po ba? Kaya kailangan matuto tayo magpatawad. Yun yung changing of behavior. Yung ugali natin na kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Ibig sabihin, kailangan mong gawin kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang disiplina ang magtutulak sa'yo para gawin yun. Amen po ba? At yung disiplina yung tuturuan ka paano magpakumbaba. Di ba po? Di po ba? Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag may disiplina ka, ang goal niyan, makasunod ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman nandiyan lagi ang banal na spirito na laging magre-remind sa atin to do those things. Amen? And ito po yung mga spiritual drills na gagawin po natin. Amen? Yung mga spiritual exercises. Letter A, constantly nourish yourself in prayer and with the truth, the Word of God, and meditate on it. Yan po yung sinasabi kanina doon sa binasa natin. Sa verse 6, constantly nourish. Palagi, constantly nourish. Pag sinabing nourish, dyan yung word na nourishment, di ba? Yung supplement. Ibig sabihin, alagaan mo, palaguin mo yung sarili mo. Saan? Sa panalangin at sa salita ng Diyos. At meditate. Okay, meditate. Pag meditate, talagang intindihin mo. Amen? Constantly, palagi. Hindi yung every Sunday lang. Andiyan naman si pastor. Kailangan palagi. Araw-araw, bawat minuto, bawat oras. Lagi mong iisipin na kailangan mo ng nourishment. Yung katawan po natin, sabi nga ng doktor, hindi naman talaga kailangan ito yung masasarap na pagkain eh. Ang kailangan ng katawan natin ay masusustansyang pagkain. Tama po ba? Kaya nga nilikha ng Diyos ang iba't ibang klaseng prutas, iba't ibang klaseng gulay na pwede natin kainin dahil naroon, nandoon ang mga sustansya. Okay? Pero hindi papasok ang sustansya sa loob ng katawan mo kung hindi ka magtatanim at hindi mo aanihin at lulutuin yung mga pananim na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kailangan mong kumilos, kapatid. Gusto ng Diyos na ikaw ay lumago, pero yung paglago na yon, gusto ng Diyos, gawin mo yung parte mo. Amen? Amen po ba, church? Naiintindihan po ba? Kailangan gawin mo yung parte mo. Gusto ng Lord, iangat ka, nandun yung kanyang desire na ikaw ay lumago. Pero, kailangan mo rin kumilos. Amen? Letter B.
Stay away from worthless stories and nonsense talk. Verse 7. Kasi nung panahon nila may mga ganun. Kapatid, sa social media maraming nonsense na mga storya, mga worthless na stories. Marami kang maririnig, lalong-lalo na ngayong season ng eleksyon. Maraming nag-aaway-away. Sila daw ay ganito, sa partido na ito, kalaban sila sa ganito. Dinedepensahan nila yung mga kanilang manok ng politiko. Kapatid, wag po kayong makisawsaw sa ganong usapan na walang hangad, kundi ang mag-away-away. Maraming pamilya nagkaroon ng galit dahil sa away politika, dahil sa sinusuportahang politiko. Maging marunong po tayo mga kapatid. Piliin po natin yung dapat nating piliin, yung may takot sa Diyos, yung may puso sa paglilingkod. Yun po. Hindi ko po ituturo sa inyo kung sino po yung dapat ninyong iboto po. Kailangan po manalangin po kayo at huwag po kayong makipag-away sa mga tao, lalong-lalo na sa social media, para lang sa mga manok nyo sa politiko. Naintindihan po ba? Because these are nonsense talk. These are worthless stories. Minsan yung manok mo na politiko mo, mabait yan. After ng 2 taon, 3 taon, may kaso. After ng ilang taon, nagkaroon ng problema. Minsan mahihiya ka sa sarili mo dahil pinagtatanggol mo yung tao na limitado. At the end, ikaw din pala ang napasama. Amen? Kung meron man tayong itataas at dedepensahan, doon na tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi ka magkakamali. Amen? Kasi kung ang tao, lagi mong inaangat, ayan yan, walang problema. Iboto mo. Pero hindi yung kailangan magpakamatay ka para sa taong yan. Hindi yung kailangan ibuhos mo yung buong oras mo para ipagtanggol. After ng 2 taon na naglilingkod, ayun, nagnakaw sa kaban ng bayan. Sinong napahiya? Di napahiya ka din. Tama po ba? Maging matalino at maging marunong po tayo. Kung gusto natin ang bansa, ang bayan natin umayos, nag-uumpisa yan sa panalangin. Manalangin ka kapatid upang magkaroon ka ng karunungan. Okay? At iboto mo yung nararapat. At wag po kayong sumali sa mga away, debate, okay, sa mga comment section, sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, or ano man yan. Dahil yung mga sinasabi mo ay babalik sa iyo yan at nakikita po tayo kung anong klaseng Kristiyano tayo pagdating sa politika. Hindi po tayo sumusuporta ng politiko dito. Ang sinusuportahan po natin ay ang gawain ng Diyos. Amen? Sabi ko, lagi ko sinasabi, ang mga taong marurunong ay yung mga anak ng Diyos. Kaya yung mga bagay na yan, marunong nating harapin. Amen po ba? Mga marurunong ba ang mga kausap ko ngayon? Amen. Huwag tayo sa mga politika. Be physically and spiritually fit. Nakalagay din doon. Sabi nga rin, for bodily exercise, profit a little, or may benefit. Kung yung pag-i-exercise nga, may kakaunting profit. Okay? So, pag palagi kang mag-exercise, gaganda ang katawan mo, aayos lahat. Then how much more yung spiritual? So, ibig sabihin, the Bible tells us that we need to be physically and spiritually fit. Parehong beneficial yan. Okay? Kasi kung maayos ang pangangatawan mo, makakapaglingkod ka sa Diyos. Amen? Kung maayos ka, physically fit, ay lalayuan ka ng sakit. Tama po ba? Kasi maayos ang disiplina mo, may disiplina ka sa pagkain. Ganun din sa spiritual na bagay. Kung kumakain ka ng mga masusustansyang pagkain, ganun din yung spirito mo. Pakainin mo ng masusustansyang salita ng Diyos. Amen? At wag kung sino-sino lamang na naririnig po natin kasi kailangan pinag-aaralan po natin ng maigi. Amen? Be physically and spiritually fit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, oy, healthy diet na tayo. Ayan. Letter D. Focus your faith to our living God while working hard in achieving godly pursuits. Okay, sa verse 10. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, i-focus natin sa buhay na Diyos.
habang tayo po ay nagtatrabaho at nagtsatsaga sa pananampalataya natin, habang inaabot natin yung mga plano, magagandang goals this year. Amen po ba? Kasi maraming mga problema, pagsubok na darating sa buhay mo. Kaya ang sinasabi, ang exercise mo sa lahat ng gagawin mo, tumingin ka lang lagi sa buhay na Diyos. Tumingin ka sa Diyos na gumagawa ng imposible. Amen? Every time na may mga desisyon ka, maliit man or malaki, ipagkatiwala mo lagi sa Diyos. Amen? And letter E, be a godly example in your speech, conduct, love, faith, and purity. Verse 12. Maging mabuti kang ehemplo, maging mabuti kang sundalo, maging mabuti kang lingkod. Paano? Sa pananalita mo, kapatid. Ingatan po natin ang bibig na ito dahil itong bibig na ito ay minsan napakatalas at kaya nating manakit ng tao. Kaya ingatan mo, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ang bibig po natin, ang tanging laman dapat niyan, ang mga salitang namumutawi, dapat po ay pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kailangan ang lumalabas sa bibig natin ay pag-ibig. Naintindihan po ba? In conduct, sa ating ugali po ipakita natin ang pagiging makadiyos sa ugali natin. Huwag nating ipakita yung hindi natin magagandang ugali dahil walang maniniwala sa'yo. Hala, Kristiyano daw yan? Bakit ganyan? Okay? In conduct, in love, kung paano tayo magmahal. Anong klaseng pagmamahal? Yung pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na may sakripisyo. Amen? Ganun magmahal ang Diyos eh. Ganun mo rin mahalin ang ibang tao. In faith, kailangan makita na tayo nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Hindi yung konti maliit na bagay lang, ay tumatalikod ka na at ayaw mo na. Amen? Walang pera, ayoko na mag-serve sa Lord. Wala kang pera, kapatid. Hindi mo kayang panampalatayaan. Ipakita mo, be a good example. Amen? Nagagawin mo ang lahat para sa Diyos. And in purity, yung morality natin, ingatan po natin na hindi po tayo matukso ng kasalanan, na manatili po tayong makadiyos. Amen po ba? Kaya laging nandiyan ang banal na spirito, laging nagsasabi sa'yo, sa puso mo, anak, wag mong gawin ang mga bagay na yan. Hindi na bagay sa isang Kristiyano ang gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Hindi na natin pamumuhay ang kasalanan. Tinalikuran na po natin yan, dapat hindi na tayo bumabalik at namumuhay pa sa dati nating pagkatao. Amen? That's why be an example in purity. Amen po ba? And next, letter F, devote yourself to reading the Word of God, listening to your pastor's preaching and teaching. Verse 13. Sinabi po dito ni Pablo na pay attention doon sa public reading, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, this February 6, magtuturo po ako ng Old Testament survey starting this Feb 6. It will run for 4 months. And then after a couple of months, I will start New Testament survey. The reason kung bakit ko ginagawa to, kasi gusto ko pong tulungan ang bawat isa na mabasa nyo po ang Bible from cover to cover. Dahil ang Biblia po ay naglalaman ng mga prinsipyo at katuruan ng Diyos, karunungan na magpapalago sa iyo at magbibigay ng magandang katagumpayan sa buhay mo. Gusto mo bang magtagumpay, kapatid? Ha? Gusto mo bang magtagumpay? Kailangan hindi tayo ignorante sa salita ng Diyos. Dahil kapag tayo ay ignorante, sabi nga doon ay lack of knowledge. My people are destroyed because of lack of knowledge. Nasisira ang mga anak ng Diyos dahil sila ay ignorante sa kanyang salita. Alam mo na
Alam mo, sinasabi sa salita ng Diyos na siya ang Diyos na nagpapagaling. Pero dahil ignorante ka, ayaw mong intindihin at nire-reject mo, hindi mo mararanasan ng kagalingan. Amen? Minsan sinasabi mo, dinadown mo sarili mo, pinanganak akong mahirap, ganito na lang siguro ang buhay ko maging mahirap. No, kapatid. Ang prinsipyo ng Diyos, ang salita ng Diyos, binibigyan ka ng karunungan upang ikaw magtagumpay, upang ikaw ay iaangat, upang ikaw ay pasaganahin ng Diyos dahil ikaw ay magiging pagpapala at ilaw sa iba't ibang lugar at iba't ibang tao. Kaya hindi ka nananatili na ang kaisipan mo ay lagi kang mahirap at wala kang magawa. Okay? Ang Bible po ay punong-puno ng karunungan at prinsipyo at kapag ito ay nagawa po natin, mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? So I want you to enroll po sa akin pong sa class. Kasi buti pa yung ibang church, ibang mga leaders po ay sila po ay nakikinig po sa akin. Talaga nagte-take time po. Busy po sila sa trabaho pero pagdating na nun nakikinig sila. At yung hindi makapakinig, talagang po, nire-review nila yung video kasi after ko po magturo, meron pong yun. May video na pwede nilang ulitin sa YouTube po. Ulitin lang nila. Kaya nakita nila, sabi nga, yung iba nga nagpapastor na po, nagpipreach, sabi nga nila, ngayon ko lang nalaman to, ganito pala ang ibig sabihin nito. Why? Because the Bible is rich in wisdom na magbibigay ng kasaganahan sa tao. Amen? Can we do that, church? Gusto mong lumago? Makinig ka. Amen? Makinig ka, sumali ka sa pagtuturo ko, sa teaching ko. Kung hindi ka man available sa oras na yon, pwede yun naman kinabukasan. Reviewin mo, panoorin mo. Ang importante, mabasa mo yung Bible, maintindihan mo from Genesis to Revelation. Amen? Huwag mong hayaan na ang kaaway, i-delay, i-distract ka. Okay, magpatuloy ka. Amen? Last year po ay graduate po. Yung iba po, marami po sa kanila, talagang nabasa nila from cover to cover. At nakakatuwa pong tignan. At mas lalo pa silang, grabe, mas lalo pa akong na-inlove sa pangako ng Diyos, mas lalo pa akong na-inlove sa Diyos. Na ganito pala siya magmahal. Amen? And listen to your pastor's preaching. Alam niyo po, marami po ang preaching nandoon sa YouTube. Bisitahin niyo po yung Firestarters Church nating nandoon po lahat ng preaching. Pag wala kang magawa, imbes na kung anong mga pampagood vibes or nakakatawa ang panoorin mo, manood ka na lang ng mga preaching. Okay? Mga preaching ko, ang dami po doon. Lahat po ng mga preaching from the way I started dito po sa church na to, ina-upload ko po lahat doon sa YouTube po natin. Para pwede nating balikan, pwede tayo ma-encourage ulit. Ikaw ay nanghihina, pag-apuhin mo muli yung spirito mo. Amen po ba? Kailangan. Tayo po ay involved lagi sa gawain, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. And last one, activate and use your spiritual gifts from the Holy Spirit to strengthen you and other believers. Ang bawat isa po sa atin may kaloob, may gift. Yung may gift of prophecy, gift of healing, gift of encouragement, mercy, giving, marami pong klase, serving, teaching, marami po yan. Kaya, kailangan po umattend po tayo ng mga activities dito sa church, mga katuruan po, kasi ito po yung magpapalago sa atin. Amen? Alam niyo po, meron po akong miyembro noon, dating sakitin. Lagi siyang may sakit. Pero habang nagpapatuloy siya lumago sa Panginoon, alam niyo po yung sakitin na yun na tao, may gift of healing. Dahil pinagaling siya, naintindihan niya. Kaya every time siya po ay naglilay hands, nagpe-pray, gumagaling po ang may sakit. Pero ano siya noon? Sakitin. Amen? Kaya karaniwan ng mga sakitin niya na may mga gift of healing. Amen? Hindi po, ang banal na spirito po ang nagbibigay ng kakayahan po. Amen? Lahat po tayo may kanya-kanyang kaloob na dapat nating gamitin. At yung mga kaloob na yan, ginagamit po natin para i-encourage natin ang sarili natin at i-encourage natin ang bawat isa. Kasi nangihina tayo, nangihina din ang mga kapatiran natin, ang pamilya natin. At sa pamamagitan ng spiritual gift na yan, matutulungan at mai-encourage natin. Amen po ba? And discipline, so ano po ang ibubunga nitong discipline?
Lahat ng mga bagay na yun, yung mga exercises, i-practice po natin yun, ha? Yung kaninang nilista, yung nakalist po dito, gawin po natin yun. And discipline is the key. And discipline discipline brings out hard work. Pag may disiplina ka, kapatid, you are a hardworking person. Hindi ka magiging tamad. Kikilos at kikilos ka. Bakit? May disiplina ka sa katawan eh. Kaya ang disiplinadong tao is a hardworking tao. It will bring out hard work in you. Amen? At yung mga taong talagang who are hardworking people, 99% sa kanila nagiging successful po. Wala pong naging successful na tao na dahil sa katamaran. Meron po ba kayo narinig na balita ng gano'n? Tamad na tao, naging successful. Nakarinig na ba kayong ganong balita? Di ba? Tamad, naging successful. Kaya maging tamad ka na rin. Walang ganun po. Lagi pong sinasabi ng mga successful na tao, it is because of their hard work. Amen? Kaya discipline will bring out hard work. Ano pa? It will bring out your hard work. Yung puso mo din. Dahil pag may disiplina ka, may mga bagay na ayaw mong gawin. Ayoko, Lord, kasi ayokong makita siya eh. Lord, ayoko kasi hindi ko gusto, ayoko, nahihiya ako. Pero may inaayos ang Diyos sa puso mo. Kaya ang disiplina, aayusin niya yung mga mali sa puso mo. That's why it's a hard work. Hard work and also a heart work. Tuturuan ka ng disiplina para paano magpakumbaba. Tuturuan ka ng disiplina para gumising ng maaga. That's part of hard work. Tuturuan ka ng disiplina na kausapin niyang tao, ibigin niyang tao. Amen po ba? And the last one, it will bring out profitable work. Hindi lang siya hard work, hindi lang siya hard work, kundi ito ay magbibigay ng benefits sa buhay mo. Amen? Yan ang nagagawa ng disiplina. Okay? May benefits. Sino dito gusto ng benefits? Amen? Lahat ng gagawin mo dahil sa disiplina, profitable. May galansya. Okay? May kita. Kumbaga sa negosyo, kikita ka dito. Dahil walang disiplina, walang disiplinadong tao na lugi sa huli. Wala po. Dahil ang disiplinadong tao, dadalhin ka po niyan sa success. Amen? And as I conclude, as I end, God does not want you only to have good success, but He wants you to have always good success. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay at maranasan mo parang one-time event lang yung tagumpay. No! Gusto ng Diyos magtagumpay ka at manatili kang mananagumpay. Amen? At para manatili ka, tumagal ka sa pagiging mananagumpay, disiplina ang susi. Amen? Dahil kung ikaw ay may disiplina, magtatagal ang pagpapala, magtatagal ang katagumpayan. Hindi masasayang ang pagpapala na pinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay hindi disiplinado, madaling mawala ang mga bagay sa iyo. Kaya, ang mga mabubuting sundalo ng ating Panginoon, may disiplina sa kanilang katawan, may disiplina sa kanilang spiritual life. Kaya gawin po natin yung mga bagay na kanina na nakalista po. At disiplina po ang susi po natin dito. This year, marami sa inyo makakaranas ng mga magaganda at overflowing na pabor ng Diyos. It is because of your discipline. Start little. Mag-umpisa ka sa maliliit. At yung maliit na yon, just be consistent. Constantly do it. Every day, every minute, every hour. Makikita mo, unti-unti kang lumalago. Yung disiplina, nilalapit ka niyan doon sa goal mo.
nilalapit ka niyan doon sa mga plano ng Diyos for this year. And we are able to rise and conquer this year. Amen po ba? Yan po ang susi po natin. Amen? Let's be a disciplined soldier of Christ. Amen? May mission tayo. May order tayo. May mission order tayo. Kailangan po natin gawin. Makiisa ka, kapatid. Okay? Kasi kung walang disiplina, mahihirapan kang makiisa sa gawain ng Diyos. Makikita mo ang sarili mo na lang na pinanonood na lang yung mga nagtatagumpay. Pangit na yun, na sitwasyon. Yung mga kasamahan mo, sila nagtatagumpay, sila gumaganda yung buhay. Ikaw, nanonood lang, walang ginagawa. At kapag ganun ang ginagawa natin, kapatid, maiinggit ka sa kanila. Bakit siya ganito? Ako matagal na. Oo nga, matagal ka nang nanonood lang. Makiisa ka, kapatid. Okay? Makiisa ka. Be involved. Contribute. Okay, sa gawain ng Panginoon. At malayo ang mararating. Believe me, kapatid, ang disiplinadong tao, may mararating, magtatagumpay. At gusto ng Diyos, manatili kang nagtatagumpay. Amen?